Mazer POV. Baby girl, mauna na ako ha. May meeting pa kasi ako eh. Sigaw ko mula sa ibaba at nakatingala sa may hagdan. Bumaba naman si Maybelline mula sa kanyang kwarto. Kuya, anong oras ka uuwi? Tanong ng aking kapatid, nang makababa na mula sa kanyang kwarto. Siguro around 7, why? Inaayos ko naman ang aking long sleeve, habang kausap si Maybelline. Anong gusto mong ulam kuya? Ako ang magluluto. Talaga, masayang wika ko sa kanya. Ayaw mo kuya? Syempre gusto ko. Anong meron? Wala lang kuya, gusto ko ako naman yung magsisilbi sayo. All these years ako na lang kasi yung lagi mong inaasikaso. Napatingala naman ako, para pigilan ang nagbabadya kong luha. Maybelline, kapatid kita, simula nang mamatay ang mga magulang natin, pinanggako ko sa kanila na hinding-hindi kita pababayaan. Kaya ang hiling ko lang sayo magpagaling ka, okay? Opo kuya, nakangiti niyang saad sakin, niyakap ko naman siya at hinalikan sa noo. Sige na, magayos ka na, at papasok na rin ako, tumingin naman ako sa relo kong pambisig. Ingat ka kuya. Lumabas na ako ng bahay, at sumakay na sa aking kotse. 7:30 pa lang ng umaga, pero sobra na ang traffic, maaga pa naman kaya aabot pa ako sa meeting ko, mabuti na lamang at maaga akong umalis ng bahay. Mag-o-overtake na sana ako, nang biglang may bumangga sa aking likuran, kaya napamura akong bigla. Lumabas ako ng aking sasakyan, at tinignan ang likod nito. Meron itong konting yupi sa may gilid. Napahilot na lang ako sa aking sentido. Maya-maya ay lumabas na sa kotse niya yung driver, nang nakabangga sa kotse ko, habang nakatalikod ako at tinitignan ang yupi ng aking sasakyan. Pasensya na hindi ko sinasadya, sorry talaga. Humarap ako para tignan siya. Naka-sleeveless itong kulay puti, at naka-faded pants na may butas sa bandang tuhod, at naka-black rubber shoes, nakalugay ang mahabang buhok at suot din ito ang sunglasses. It's okay, sa susunod mag-ingat ka na, saka lamang siya nagangat ng mukha, pagkatapos niyang tignan yung yupi ng kotse ko. Mazer, nagulat ako nang pagkatawag niya sa pangalan ko. Tinanggal naman niya ang kanyang sunglasses. Teen. Nanlaki ang mga mata ko nang muli siyang makita. Lalo siyang gumanda at sumexy. Ilang taon na rin nang muli kaming magkita. Yes, it's me. How are you? I am okay. Nahihiya kong saad sa kanya, siya yung crush na crush ko noong college ako, hindi ko nga lang siya nagawang ligawan. Let's find a place to talk, yaya niya sakin. Pumunta kami sa isang pinaka-malapit na coffee shop. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa ganong tagpo pa kami magkikita. Kumusta ka, teen? Tanong ko sa kanya, habang humihigop ng kape. Ayos naman ako, actually nag-decide ako na dito ko ipagpatuloy yung trabaho ko. Buti naman at natupad na yung pangarap mong maging isang fashion designer. Kaya nga yun talaga ang gusto ko, simula pa lang kaya sa ibang bansa ako nagpatuloy ng pag-aaral ko. Ikaw, Mazer, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Siguro ang dami mo ng nalokong babae no? Biro nito sakin na siyang ikinatawa ko. Hindi pa ako nagkaka-girlfriend, saka busy rin kasi ako sa kumpanya namin. Oh talaga, sa gwapo mong yan. Ang dami sigurong nahuhumaling sayo. Sabay kaming tumawa. Ikaw, kumusta ang love life? Natahimik siyang bigla sa tanong ko. Kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Meron akong naging boyfriend, kaso hindi na niya ako mahal, or let's say hindi niya ako minahal, ngumiti siya ng pilit at saka uminom ng kanyang kape. You deserve someone better, teen. Darating din yung lalaking totoong magmamahal sa'yo, at mamahalin mo ng buong puso, trust me. Naalala ko bigla sa kanya ang kapatid ko. Ewan ko ba kung bakit baliw ako sa pagmamahal ko sa kanya, lahat gagawin ko para lang makuha siya ulit, kaso nagmumukha lang akong tanga na habol ng habol sa kanya. Ikaw, bakit hindi ka pa nga pala nagkaka-girlfriend? Tumingin muna ako ng diretso sa kanya, saka yumuko. May obligasyon pa akong kailangan tapusin. Masyado ka na yata nagiging workaholic Biro naman niya sakin. Tumingin ako sa relong pambisig ko, 8:30 na at 9:30 ang meeting ko, may 1 hour pa ako. Nagpasya na akong magpaalam na sa kanya. Binigyan naman niya ako ng calling card, at binigay ko rin ang sakin. Ingat ka, teen Ikaw din ingat ka, pag may time kita ulit tayo. Tumango lang ako at pumasok na sa aking kotse. Tinignan kong muli ang binigay niyang calling card at binasa ito.
Christine Vaness, napangiti ako at tinago na sa aking wallet. Maybelline POV. Nandito na naman ako sa ospital, at schedule na naman ng check-up ko. Dito na ako kaagad dumiretso. Pagkatapos ng klase ko, sasamahan pa sana ako ni JK, pero hindi ako pumayag, balak pa niya kasi hindi pumasok sa dalawa niyang subjects, para lang samahan ako. Magkita na lang daw kami pagkatapos ng check-up ko. Nararamdaman kong parang may mali, pati gamot ko iba na ang binigay sakin. Tatanungin ko na lang si Dr. Ramirez mamaya. Maya-maya pa ay tinawag na ako ng nurse, para ako na ang pumasok sa loob. Good afternoon po Dr. Ramirez, masayang bati ko sa doktora. Good afternoon Miss Brillantes, have a seat. Sinuri naman niya ako, at pinakinggan ang aking paghinga, gamit ang stethoscope at kung ano-ano pa. Ipapaalala ko ulit sa iyo Miss Brillantes, huwag kang masyadong magpapagod, at bawal ang sobrang stress okay? Saad ng doktora habang may tinitipa sa kanyang laptop. Siya nga po pala Dr. Ramirez, may itatanong po sana ako sa iyo. Ano yun Miss Brillantes? Malala na po ba ako? Nakita kong tila natigilan ang doktor, at tiniklap niya muna saglit ang kanyang laptop at hinarap ako. Maybelline, siguro kuya mo na lang ang magpapaliwanag sa'yo. Bakit hindi pa po kayo? Hiha, hindi sinabi sa'yo ng kuya mo, kasi baka mag-alala ka. Mas lalo ho akong mag-aalala, dahil ako mismo hindi ko alam kung malala na ba ako, baka bukas malalaman ko na lang na mamamatay na pala ako. Hindi ko na mapigilan ang umiyak. Hiha hindi ka mamamatay okay, hinawakan nito ang aking dalawang kamay, na nakapatong sa kanyang mesa. Kaya ka nga nandito para gumaling, manalig ka lang sa Diyos. At isa pa hindi papayag ang kuya mo na hindi ka gumaling. Kakalabas ko lang ng opisina ni Dr. Ramirez, nang saktong tumunog ang cellphone ko si JK ang tumatawag, sinagot ko naman ito kaagad. Hello, tapos na ang check-up mo. Oo JK kakatapos lang. May isa pa kong klase, mahihintay mo ba ako? Tapos kain tayo bago kita ihatid. Okay sige. Tawagan mo ako kapag tapos na ang klase mo. Okay, ingat ka Maybelline. Nilagay ko na sa bag ko ang aking cellphone. Pagkatapos kong makipag-usap kay JK, pupunta muna ako ng mall malapit dito, doon na lang kami magkikita mamaya. Papunta na ako sa may elevator, nang makasalubong ko si Doc Wallace. Palagi ko na lang siyang nakikita rito, kapag nagpupunta ako ng ospital, kung sa bagay dito naman siya nagtatrabaho. Ako na ang unang bumati sa kanya. Hi Doc Wallace. Masayang bati ko sa gwapong doktor. Oh hi Maybelline. May check-up ka ulit. Nakangiti niyang saad sakin. Siguro kung si Dr. Marvin ang ngumingiti sakin ng ganyan, kanina pa ko naglulupasay sa kilig, kaso sakin lang pala siya hindi ngumingiti, bulong ko sa aking isipan. Kakatapos lang Doc Wallace. Good. Yayain kita magmeryenda okay lang. Date ba yan Doc Wallace? Biro ko sa kanya na siya namang kinangiti niya. Parang ganun na nga, sabay pa kaming natawa. Kung katulad lang sana ni Doc Marvin si Doc Wallace ang saya-saya ko. Masarap kasama si Dr. Wallace, hinding-hindi ka maboboard. Parati pang nakangiti, mukhang walang iniisip na problema. Okay ka lang? Tanong niya sakin nang nasa loob na kami ng isang mall. Okay lang ako Doc Wallace. Para kasing ang lalim ng iniisip mo. Wala ito, iniisip ko lang kung saan masarap kumain. Tumawa naman si Doc Wallace sa aking sinabi. Saan mo ba gustong kumain? Ikaw na bahala Doc, nag-isip muna siya saglit. Pizza Hut gusto mo? Tumango na lamang ako, at dumiretso na sa napili niyang kainan. Siya na ang umorder ng aming pagkain, pamwesto naman kami sa bandang dulo. Nakita ko pa siyang may kausap sa kanyang cellphone, sumulyap siya sakin at ngumiti. Nginitian ko rin siya. Ilang minuto pa ay dala na niya ang inorder niya. Nakakapagtaka dalawa lang kami, pero ang dami niyang inorder. May kasama ka bang darating Doc Wallace? Yup. Tipid niyang sagot, habang nilalagay niya ang mga pagkain na inorder niya sa lamesa. Sino naman? Malalaman mo rin mamaya pagdating niya. Sa sinabi niyang yun para akong biglang kinabahan, hindi ko alam kung bakit. Wala pang 10 minuto kaming nagsisimulang kumain, nang biglang dumating si Doc Marvin, pareho pa kaming nagulat sa isa't isa. Umupo naman siya sa katabi ni Doc Wallace, at magkatapat naman kami.
Halos hindi ko na malunok yung kinakain ko sa sobrang kaba ko. Heto na naman ang puso ko, gusto yata nitong lumabas sa lungga niya. Maybelline, are you okay? Basag ni Doc Wallace sa katahimikan. Ha? Okay lang. Napatingin naman sakin si Doc Marvin. May baon ka na Maybelline. Nagtaka naman ako kung anong ibig sabihin ni Doc Wallace. Anong baon? Bagong pick-up line, natatawa niyang saad sakin. Wala eh. Ako meron, seryoso namang nakatingin si Doc Wallace. Talaga? Sige nga. Are you a pulmonary embolism? Why? Because you take my breath away, sabay kindat pa nito sakin na ikinatawa ko. Nakita ko namang umirap si Doc Marvin, na tila hindi nagustuhan. Ikaw bro, anong pick-up line mo? Siko ni Doc Wallace sa kanyang pinsan. I don't have one, sabay kagat sa kanyang pizza na halata mong naiinis. Bakit ba siya nagagalit? Kasi nakita niya ako. Kung alam ko lang na pupunta rin siya dito, hindi na sana ako pumayag kay Doc Wallace eh. Iniiwasan ko na nga, pero heto at nakikita ko pa rin siya. Di sige ako na lang ulit. Okay fine. Sinaman niya muna ng tingin si Doc Wallace, at tumingin na sakin. Napalunok naman ako sa klase ng tingin niya. I am lost. Matagal bago ako nakasagot. Why? Ilang segundo bago pa ulit siya nakasagot. Can you give me direction to your heart? Napaawang ang mga labi ko sa sinabi niya. Ano daw? Naku Maybelline, wag kang maniwala, it's just a pick-up line. Sigaw naman ng aking isipan. Napaubo namang bigla si Doc Wallace, at napainom bigla ng tubig. Tumingin naman sa ibang direksyon si Doc Marvin pagkasabi niyang yun. Nice one. Narinig ko pang sabi ni Doc Wallace. Maya-maya ay biglang nagring ang telepono ko, si JK ang tumatawag. Sinagot ko naman ito. Nahihiya pa ako kasi nakatingin silang pareho sakin, habang kausap ko si JK. Sinabi ko kay JK na nandito ako sa mall, at pupuntahan na lang daw niya ako dito. Doc Wallace, okay lang ba na papuntahin ko si JK? Sabay kasi kaming uuwi eh, nahihiya ko pang sabi sa doktor. Nakita ko namang napatingin bigla si Dr. Marvin. Sure, no problem. Ilang sandali pa ay dumating na rin si JK. Lumapit ito kaagad sa pwesto namin. Hinagka naman ako nito sa noo, which is normal na sa aming dalawa. Nakita ko pang nanlaki ang mata ni Doc Marvin at tumaas ang kilay. Nakita ko rin ang pagkuyam ng isang palad nito sa mesa. Anong problema ng isang ta? Napao naman si Doc Wallace. At tinapik sa balikat si Doc Marvin. Anong problema ng dalawang to? Parang ang weird nila, kanina pa ako nawiwerduhan sa dalawang tae. Nanlaki naman ang mata ni JK, dahil nakita niyang maraming pagkain ang nasa mesa namin. Don't tell me Maybelline, may PMS ka. Napaawang naman ang mga labi ko sa tinuran niya, at napatingin ako sa dalawang doktor. Wala pasensya na po Doc, ganito siya kapag may PMS, malakas kumain. Pinanlakihan ko naman siya ng mata, at pinalo sa kanyang braso. Napayuko na lang ako sa sobrang hiya. Tawa naman ng tawa si Doc Wallace. Kung pwede lang lumubog ngayon sa kinauupuan ko. Kilala niyo na talaga ang isa't isa no? Tanong ni Doc Wallace. Yes Doc, we're best friends since high school, saad ni JK kay Doc Wallace. Buti hindi kayo na-develop sa isa't isa. Nakita ko pang umirap si Doc Marvin. Sasagot pa sana si JK nang biglang tumayo si Dr. Marvin. Mauna na ako, may nakaschedule akong surgery ngayon. Baling niya kay Doc Wallace, at saka tumingin sakin, nag-iwas naman ako ng tingin sa kanya. Ha, alam ko wala ka nakaschedule ngayon. Nakipagpalit ako, marin niyang sabi. Sige Maybelline, maiwan na muna namin kayo ha. Malapit na kasing magselos, ay sumabog tong kasama ko eh. Sabay kindat sakin. Sige Doc Wallace, aalis na rin naman kami. Di kalaunay umalis na rin sila, at naiwan naman akong nagtataka. Parang kakaiba naman ang kinikilos ni Doc Marvin, anong nangyari doon? Kahit si Dr. Wallace hindi ko siya maintindihan. Nagkibit balikat na lamang ako sa mga isiping yun. Bro, are you okay? Tanong ni Wallace, nang makarating na kami sa parking lot ng mall. What's that ha Wallace? Inis na tinignan ko ang pinsan ko, pero tinawanan lamang ako nito. What do you mean what's that?
Bro, alam mo na paghahalataan ka naiiling na saad niya sa akin. Pinagsasabi mo, samandal ako sa nguso ng aking kotse, at nakaekis ang aking mga braso. If you really do like her, why don't you tell her right away? What? Alam mo Marvin, basang-basa na kita base sa mga kilos mo, action speaks louder than words bro, natatawang saad niya naman sakin. Hindi ako makapagsalita sa sinabing yun ni Wallace. Mahal ko na nga ba si Maybelline? Hindi ko naman maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Gusto kong ikumpirma ito, kung tunay nga ba talaga ang nararamdaman ko para kay Maybelline. Naguguluhan ako kung paano. Huminga muna ako ng malalim, at mariing pumikit. Bro, mahal mo na ba talaga si Maybelline? Or baka naman yang nararamdaman mo is awa lang? Natigilan akong bigla, at seryosong tinitigan si Wallace. Tatanungin ulit kita Marvin, mahal mo na ba si Maybelline? Or sadyang awa lang ang nararamdaman mo? Kasi kung awa lang yan bro, itigil mo yan. She deserved to be loved. Huwag mo siyang gamitin, para lang makalimutan mo si Lynn. Mahalin mo siya dahil iyon ang tunay mong nararamdaman. Tinapik muna niya ako sa balikat, at sumakay na sa sarili niyang kotse. Nagluto ako ng iba't ibang putahe para sa dinner namin mamaya. Tumulong naman si JK at nanaluman sa pagluluto. Nagluto ako ng adobong manok, sweet and sour, buttered shrimp at nag-bake na rin ng cake. Bago mag-alas 7 ay natapos na rin kami sa pagluluto, kasalukuyang hinahanda na namin ang lamesa, nang makarinig kami ng ugong ng sasakyan, hudyat na nakauwi na si Kuya. Sinalubong ko naman siya mula sa sala. Hi Kuya! Niyakap ko ito at hinalikan naman niya ako sa aking noo. Nasa labas pa lang ako amoy na amoy ko na yung pagkain Halika na Kuya, kain na tayo, nagtungo na kami sa dining area. Laking gulat ni Kuya Mazer, na ang daming nakahandang pagkain. Ang dami naman yata nitong niluto mo baby girl. Nako Kuya Mazer, siya ang punong abala kanina sa pagluluto niyan, tigahugas nga lang ako ng plato natatawang sabi ni JK na siyang nauna nang umupo. Talaga? Well thank you Maybelline. Kuya, I'll be the one who said that. Thank you Kuya for everything, kahit hindi mo sabihin, alam kong nahihirapan ka. Nakikita ko yun Kuya, sa tuwing nakikita kitang malungkot, ako ang mas lalong nasasaktan, kasi hindi ko kayang makita ka sa ganoong sitwasyon. Sanay ako na nakikita kitang masaya. At mas lalo akong magiging masaya, kapag nakita kitang masaya sa piling ng taong mahal mo. Kaya Kuya, find a girlfriend, kung ako ang iniisip mo, don't worry, I'll be fine. Gusto kong maging masaya ka rin. Maluha-luha naman akong hinarap ni Kuya. Napakaswerte ko kasi siya ang naging kapatid ko. Ni minsan ay hindi niya ako pinabayaan. Sige baby girl, bukas na bukas makikipag-date na ako. Biro naman ni Kuya sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ko, at ninanaluman sa narinig. Ibig sabihin iho, narito na siya. Wika ni Nana Luman na halata ang pagkagulat. Kuya, siya ba yung kinukwento mo nung college ka? Siya nga hiha. Nako, napakagandang dalaga noon. Pag nakita mo yun. Nana Luman, putol ni Kuya sa sasabihin ni Nana Luman. Hindi pa naman po sigurado, kasi alam nyo na ngayon lang ulit kami nagkita. Nahihiyang wika ni Kuya at yumuko. Kuya, hindi mo naman mamadaliin, kumbaga yayain mo siyang mag-date, friendly date ganon. Oo nga Kuya Mazer. Excited na kasi itong si Maybelline magkaroon ng pamangkin. Natatawang biro ni JK na inirapan ko naman. O siya, kumain na muna tayo, at lalamig na ang pagkain, lahat ng yan si Maybelline ang nagluto, tumulong lang kaming dalawa ni JK. Ang swerte ng mapapangasawa mo baby girl, kasi ang galing mo magluto. Natahimik na lang ako sa sinabing iyon ni Kuya, kaya ngumiti na lang din ako. Malalim na sa gabi pero hindi pa rin ako makatulog, iniisip ko pa rin ang mga sinabi ni Wallace sa akin. No, alam kong hindi awa ang nararamdaman ko ngayon. Habang lumilipas ang mga araw ay parang gusto kong makita si Maybelline, pero hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Napansin ko naman na parang iba na sa akin si Maybelline, hindi katulad nung dati na nagtuturo pa akin sa Southville. Ayaw na kaya niya sa akin? Nagsawa na ba siya? Tumayo akong bigla sa aking kama sa mga naiisip ko, ginulo ko pa ng bahagya ang aking buhok. Nagtungo ako sa aking kusina, at kumuha ng isang lata ng beer sa ref, at naupo sa aking sofa.
Paano nga kung hindi na ako gusto ni Maybelline? Bakit kasi umiral ang pagkatorpe ko? Nandito na siya sa kondo ko noon, pero hindi ko pa sinabi. Sinunod-sunod ko ang lagok ng aking beer, at nasundan pa ng isa pang lata. This can't be. Alam ko ako pa rin Maybelline. Just wait, just wait. Bulong ko sa aking sarili. Natapos ang unang klase ko ngayon, at kasama ko si Mary nagtungo sa locker, para ilagay doon ang ginamit kong libro. Maybelline, sigurado ka bang ititigil mo na yang kabaliwan mo kay Doc Marvin? Tanong ni Mary habang naglalakad kami patungong locker. Ayoko na kasing magpatuloy Mary, nagmumukha lang akong syonga na habol ng habol sa kanya, tapos ilang beses ipapamukha sa akin na hindi niya ako gusto. Akala ko ba hindi ka susuko kay Doc Marvin mo? Anong nangyari? Iyon din ang akala ko malungkot kong saad kay Mary. Sinabi niya ba mismo sa'yo na hindi kanya talaga gusto? Hindi, pero yun ang nararamdaman ko sa tuwing tatanungin ko siya. Nasa locker na kami, at nang buksan ko ang aking locker, ay tumambad sa akin ang red roses. Nagtaka naman ako kung sino naman ang magbibigay sa akin nito. Kinuha ko ito at may nakalagay na sulat doon, binasa ko ito kaagad. For the girl who caught my heart. 3 red roses for the most beautiful girl I've ever seen. From, M. Kanino galing yan? Tanong ni Mary na nagpagulat sa akin. Nasa likuran ko siya, at kanina pa pala ako nito pinagmamasdan. Hindi ko alam, walang nakalagay. M lang Sino naman yang M na yan? Nako Maybelline ha, bagong admirer mo. Sabay tusok nito sa aking tagiliran na halatang kinikilig. Pabasa nga, binigay ko naman yung card at binasa ni Mary. Nanlaki naman ang mata nito at nagtitili, dahil sa nakalagay sa card. My goodness Maybelline, ikaw na talaga, haba ng hair, to the most beautiful girl I've ever seen. Nakakaloka. Mag-who knows dili ka nga dyan. May makar inig sa'yo dyan Nakakakilig naman kasi Maybelline Sino kaya tung M na ta? Taga dito rin kaya siya sa school? Tanong ko naman sa aking sarili, ipinagkibit balikat lamang ito. Ilang araw na rin akong nakakatanggap na panay red roses, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung sino ang nagbibigay sa akin nun. At anong ibig sabihin ng M na initial niya? Pagkasara ko ng locker, nakita ko si JK na nakatayo malapit sa locker ko, na siya namang ikinagulat ko. Ano ka ba JK, bakit ka ba nanggugulat? Ngunit hindi naman nagpatinag si JK, at seryoso lang siyang nakatingin sa akin. Napansin ko naman ang pagiging seryoso nito. May problema ka ba JK? May pag-aalalang tanong ko sa kanya. Wala naman, yayayain sana kita. Saan naman? Halika dadalhin kita sa tiyak na magugustuhan mo, hinhila naman ako nito, at inalalayan papasok sa kanyang kotse. Wala pang ilang oras ay nakarating na rin kami sa aming destinasyon. Manghang-mangha ako sa aking nakikita. Nasa isang malawak na dagat kami, at kitang-kita ko ang papalubog na araw. Bumaba kami ng sasakyan, at naupo sa harap nito, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang ganda rito JK, wika ko habang nakatingin sa malawak na dagat. Nagustuhan mo? Sobra. Nakangiting baling ko sa kanya. Paano mo nalaman itong lugar na to? Pumupunta kami rito dati nila mama at papa, noong hindi pa sila naghihiwalay. Malungkot na wika niya sakin. Simula noong maghiwalay sila, mag-isa na lang akong pumupunta rito. Hindi ka pa ba nila dinadalaw? Umiling lamang siya, at kita ko ang mga namumuong luha sa mata ni JK. Hindi na kailangan, kontento na ako na napag-aaral nila ako, at lalong-lalo na kontento na ako sa inyo ni Kuya Mazer. Huwag ka na malungkot JK. Nandito naman kami, iwan ka man ng lahat pero kami ni Kuya at Nana Luman hindi. Nakita ko naman na palihim na pinunasan ni JK ang takas na luha nito. Gusto mo bang magtampisaw sa dagat, bago tayo umuwi? Pag-iiba ni JK. Tumango naman ako, at nagtungo sa may tabing dagat. Sinulyapan ko naman si JK na matamang nakatingin sa akin. Malungkot ang kanyang mga mata, na siya ring ikinalungkot ko. Alam kong miss na niya ang mga magulang niya. Ganoon din ang nararamdaman ko, miss na miss ko na rin sila mama at papa.